Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Estela ninyo para magbigay ng kaunting kaalamanan na makakatulong sa ating mga manood at mga subscribers. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sanang humingi ng isang maliit na pabor sa inyo. Please, i-subscribe na ang aking channel para mas marami tayong matutunan tungkol sa health at wellness. Salamat sa suporta. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting topic. Aftercare pagkatapos magpalabas para sa kalusugan ng lalaki. Marami ang nagtataka kung ano ang dapat gawin pagkatapos magpalabas, kaya tutulungan ko kayong maintindihan kung paano alagaan ang katawan at isip pagkatapos nito. 1. Pahinga at recovery. Pagkatapos magpalabas, ang katawan ay dumadaan sa tinatawag na refractory period. Sa panahon nito, hindi agad makakaramdam ng pagnanasa agad o erection, at normal na maramdaman ang pagkapagod. Ang pahinga ay mahalaga para mabigyan ng oras ang nervous system na mag-recover, maiwasan ang pagkahilo o panghihina, bigyan chance ang katawan na may balik ang hormonal balance. Tip, humiga, mag-relax o mag-meditate pagkatapos. 2. Hydration. Ang semilya ay 90% tubig, kaya mahalaga ang uminom ng tubig pagkatapos magpalabas. Nakakatulong ito sa pag-replenish ng nawalang fluids, kidney function at detoxification, pagpapanatili ng energy at alertness. Tip, uminom ng isang baso ng tubig o higit pa, depende sa pakiramdam mo. 3. Personal hygiene. Mahalaga ang malinis na genital area upang maiwasan ang irritation o impeksyon. Hugasan ang saging at kamay pagkatapos magpalabas. Kung may lubricant na ginamit, siguraduhing malinis itong matanggal. Iwasan ang hindi malilinis na residue na maaring magdulot ng discomfort o amoy. Tip, isang mabilis na shower ay mas maganda kung may oras ka. 4. Nutrition. Pagkatapos magpalabas, ang katawan ay naglalabas ng protina, zinc, at iba pang nutrients sa semilya. Ang light snack pagkatapos ay nakakatulong, panatilihin ang energy level, palitan ang nawalang nutrients, suportahan ang overall recovery. Tip, prutas, nuts o yogurt ay magandang options. 5. Emotional at mental care. Ang magpalabas ay nagdudulot ng dopamine release, kaya normal na maramdaman ang relaxation o kahit slight mood drop. Mahalagang mag-relax, makinig ng music o mag-meditate. Iwasan ang guilt o stress. Normal at natural ang magpalabas. 6. Avoid immediate repetition. Bigyan ng oras ang katawan bago ulit. Kung paulit-ulit ang magpalabas, maaring magdulot ng irritation o discomfort. Bumababa ang sensitivity sa physical intimacy stimulation. Stress sa nervous system. Tip, depende sa katawan mo, hintayin ng ilang oras o kahit isang araw bago muli. 7. Sleep. Ang magpalabas ay naglalabas ng relaxation hormones, prolactin at oxytocin, na nakakatulong sa pagtulog. Kung malapit na ang oras ng tulog, mas maganda ang direktang matulog, mas epektibo ang recovery at relaxation. 8. Mental reflection. Magpalabas ay normal, pero kung nagiging habitual o disruptive sa araw-araw, maglaan ng sandali para i-reflect ang dahilan ng urges, stress, boredom, curiosity. Balansihin ito sa healthy activities tulad ng exercise o hobbies. Mindful magpalabas equals healthy physical intimacy habit 9. Huwag sunod-sunod ang pagpapalabas, lalo na sa mas matatanda. Mahalaga na huwag gawin sunod-sunod ang pagpapalabas, lalo na kung mas mataas na ang edad. Ang mga rason, ang katawan ng mas matatanda ay mas matagal mag-recover ng hormonal balance at energy. Sunod-sunod na magpalabas ay pwedeng magdulot ng irritation o discomfort sa saging. Pwedeng bumaba ang sensitivity at physical intimacy performance sa susunod na physical intimacy activity. Maaring magdulot ng fatigue, stress, at temporary decrease sa immune function. Tip, bigyan ang katawan ng sapat na oras para mag-recover bago ulit. Sa mas matatandang lalaki, mas mainam na maghintay ng ilang araw bago muli. Ayan guys, yon ang mga dapat gawin pagkatapos magpalabas para sa kalusugan ng katawan at isip ng lalaki. At pati na rin ang dahilan kung bakit mahalaga na huwag sunod-sunod lalo na sa mas matatanda. Sana ay may natutunan kayo at magiging guide ito sa inyong daily routine. Huwag kalimutan i-like ang video na ito kung nakatulong at please subscribe na sa aking channel para mas marami pa tayong tips sa health, wellness at self-care. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Stay healthy at ingat lagi!